So sa verse 28 to 30, may mga naniniwala na ito na sana ang huling verse sa Ebanghelyo. Ang pananampalataya ng hindi nakakakita ay nagdadala sa atin sa bagong buhay kay Kristo. So matututo tayo sa mga sinabi ni Bishop Ted Bacani sa kanyang programang Katekismo sa Radio Veritas na pinapalabas o pinaparinig tuwing Sabado ng 8 o'clock ng gabi. At natatandaan ko na meron siyang live presentation ng programa na iyon doon sa EDSA Shrine every Thursday, ating mga alas 6 ng gabi. So sabi ni Bishop Ted Bacani tungkol sa pagkabuhay muli ni Jesus na maraming patunay ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Talagang napakabigat ng mga ebidensya at hindi nila makakaila ang kanyang pagkabuhay. Ito ang mga punto na binigay niya. Una, may mga nagbantay na mga sundalong Romano, kaya hindi masasabi na may nagnakaw ng katawan ni Jesus. Dahil ang parusa sa pagpahayang manakaw ang katawan ay kamatayan. Pangalawa, may mga testigo na mga alagad. So di lang si Pedro o mga apostol ang mga nakakita, kundi mga 500 na tao. Pangatlo, ang iba ay nagpapakalat na di daw namatay si Jesus. Pero ito na nga ay pinatunayan sa atin ni San Juan. At napatunayan ni Juan na nakita niya mismong namatay si Jesus at may umulos sa kanyang tagiliran at umagos ang tubig at dugo. Isa pa itong gusto kong ipaalala na ang mga Jehovah's Witness daw ay nagsasabi na pwedeng masabi na si Kristo ay mighty, pero wala daw referensya na si Kristo ay isang almighty. Pero mababasa natin sa chapter 11 na ang tinutukoy na almighty ay ang persona na naunos o natusok sa tagiliran, at ito ay si Jesus lamang. Ngayon, si Lazaro ay talagang namatay at na binuhay ulit ni Kristo, pero ikaiba ito sa resurrection ni Jesus. Dahil nang si Jesus ay mamatay, siya ay nabuhay na muli at hindi na namatay. At sinabi din ni Bishop Bacani ang kahulugan ng resurrection. Una, si Kristo ay buhay at ganap na kasama natin. So iyon yung Emmanuel, God is with us. So natupod na at naganap na ang pangalan na iyon. Noong una, kung si Jesus ay nasa Nazareth, wala sa Egypt, ibig sabihin nito ay limitado ang kanyang katawan ng espasyo at ng oras. Pero ngayon, hindi na nalilimitahan ng espasyo at ng oras ang kanyang lugar. So ang pinakamalalang nagawa ng tao ay hindi ang genocide o ang pagpatay ng maraming mga tao, kung hindi deicide. So pwedeng payagan ng Diyos ang masamang mga bagay para sa mas mabuting ibubunga nito.